Ka ba sa may matagal na mayroong profile not recommendable, star icons not available anymore, or demonetization of content monetization? Gusto ko lang i-share, ito na ang pinakamabisang paraan. Gusto mo bang malaman? Ito ay ayon na rin sa aking karanasan. Dahil maraming mga suggestion na ginawa ang mga content creators tulad ng report a problem at pwede tayong humingi ng review o susulat tayo ng sulat apila sa Facebook upang ibalik sa atin ang ating profile recommendable. Ano-ano pa mang mga suggestion na pwede tayong mag-apila for request for the content na maaring ito ay na-plug or na nabigyan ito ng isang low quality or for short nagkaroon tayo ng violation at ito ay nagresulta sa restriction. Ginawa ko ng lahat ng mga paraan na yan. Kahit yung report a problem, ay almost every day nag-report a problem ako gamit yung support box with yung profile ay pinindot ko yan, yung status, yung stars, diyan ako dumaan, ngunit hindi pa rin ako nagtagumpay. My period being restricted started April 20. Ito ay supposed to be ending on May 20, 2025 as notified to me by Facebook. Actually, my violation there is not so much severe dahil it was not my post. I'm not the one who posted that upload with false information, scam, and frauds. Dahil at that time, I'm still advocating on follow to follow, payakap, count me in, pagbisita ng bahay, legit risk backer. Kaya ang ginawa ko noon, thinking na kapag marami akong followers, ay tataas rin ang aking earnings. Ngunit big no. Dahil sa lahat ng dumaan sa Facebook ko na ito ay nagsasabi na payakap, may nagsabi pa ng mga promises which is considered as too good to be true. Yung mga magbigay raw ng sobrang maraming stars, na may groceries, may G-Caucus, o ano-ano pa mang mga pangako. Kaya ako, ang layunin ko lang at that time is not more on those material things. Basically, ang gusto ko lang talaga ay magparami ng followers. So, bawat ganyan na dumadaan na CMI, count me in, payaka, pabisita ng bahay, legit risk backer, lahat yan ay nag-click ako at nag-comment ako na ako rin, CMI, first ay yung palagi ko nang ulit-ulit si MI, legit risk backer, hanggang dumami yan. Nagkaroon ako noon ng one day, I was restricted to comment section. And finally, without reading talaga, hindi ko ito binasa ang laman na yun. Sa isip ko lang na makakuha ako ng karagdagang followers. So, nag-comment ako, yun pala ay according to Facebook group, ito pala ay too good to be true, or there is an element of we call that one scam or scammers, fraud, false information. Kaya hindi na ako nag follow to follow sa ngayon. Pinabuti ko na ang paggawa ko ng high quality, high engaging, organic content. Ngunit ano ba talaga ang naging mabisa na paraan na ginamit ko? Gusto niyo nang malaman? Ito na. Ang ginawa ko, honestly, wala akong plano mag-apply ng ito, ng Meta Verified. Then, one day, dumaan sa feed ko, news feed ko na 50 pesos na lang. Although alam ko naman na next month,
that will be increased, no? Probably that is a monthly Meta Verified 499. So monthly yan na babayaran mo sa kanya. At paring yung 50 ko babawiin niya next month. Ngunit hindi ako nagsisi dahil as a Meta Verified content creator, I was able to reach directly na karoon ako ng access na bigyan ako ng isang agent na pwede ko siyang i-chat and presenting my issues. Actually, yung monetization ko ay mga 1 week bago na final na nabigyan ng solusyon. Ngunit just the other day, I presented another case to the Meta Verified support na ibalik ang aking star icon, and just one day na ibalik talaga ang star icon. Kaya this is just a testimonial ko sa inyo na kapag tayo ay naka-Meta Verified, ay madali tayong makakuha ng support. Although mayroong mga disadvantages na una, magbayad ka monthly, ngunit ikaw ay talagang mayroong support direct sa Meta World na ikaw ay mabigyan agad ng solusyon. Maliban sa madali ang pagbigay ng solusyon sa ating anumang mga challenges dito bilang content creator, it's also one way na binigyan tayo ng security sa Meta Verified. Ako kahit two-factor authentication ako dahil nagkaroon ako ng maraming experiences na previously, ngunit kailangan pa rin natin ang karagdagang protection at isa yan ang maging Meta Verified tayo na protection sa ating account sakaling lumaki ng ating earnings. Mayroong iba dyan na gustong kunin ang ating account, page man yan o profile. So ano pang hinihintay mo? Lalo na ikaw ngayon ay talagang nakapag-desisyon na maging talagang content creator. Pwedeng mag-apply kahit hindi pa monetize or monetize na. Magpa-Meta Verified na. Ngayon na. Kung may natutunan kayo sa aking karanasan, please like, comment, share my post. Mabuhay, kamabuhayers. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuting tao, mabuhay, magandang buhay. This is your vlogger, teacher na vlogger pa. Signing off, retired teacher Erlinda Bing Basilio Rendon. Mabuhay!